Ang paglabas ng galit mula sa isang Marcos loyalist ay nagpapakita ng pagkadismaya sa umano'y katiwalian na nagaganap sa pamahalaan, partikular na sa Pangulo at sa kaniyang mga kaalyado sa politika. Kilala ang mga loyalistang ito sa kanilang matibay na suporta sa mga Marcos, ngunit tila nababahuan na sila sa mga nangyayari. Hindi na raw natutuwa sa pagpapakita ng kapangyarihan ng mga Marcos na maaaring magdulot ng pagsira sa magandang legacy na indiwan ng dating administrasyong Duterte. Sa paglantad ng galit at pagkasawim palad ng isang loyalista, nagiging patunay ito na ang kawalang kasiguraduhan sa kasalukuyang pamamahala at ang mga kontrobersya na may kaugnay sa mga politiko ay nagdudulot ng pag-aalab sa damdamin ng maraming mamamayan. Sa kabila na ang mga dating malalakas na taga-suporta ng mga tiwaling opisyal, ang ganitong reaksyon ay nagpapakita rin ng potensyal na pagbabago sa political landscape kung saan ang dating matatag na basihan ng suporta ay maaring maglaho dahil sa mga nagiging issue sa gobyerno. Well, isang na itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Magandang araw mga kaibigan. Ubusin ko lang ang dark chocolate ha. Sarap. Yung gustong makatikim nitong dark chocolate na ito, mayroon pa tayong order, stock. First come first serve. Dito lang kayo mag-contact. Pwede nang mag-deliver by February 1 or 2. Okay. Gusto kong i-share sa inyo ang short video ni Madam Elizabeth Oropesa, mga diehard original na Marcos loyalist na preso, nasaktan, tinergas, water cannon nung pag-alis ng Marcos family sa bansa papuntang Hawaii. Ito sila, Madam Oropesa, Alona Alegre, Covarrubias at iba pa. Sila yung talagang unang tumindig para sa Marcos family. Ngayon, sa kanyang video na ito is talagang kinumpirma niya na there is something wrong na nangyayari sa administrasyon ng Marcos Jr. At ipinaliwanag niya yung, sinuportahan niya yung pahayag ni Senator Amy na ang kanyang kapatid na presidente ay napapalimutan ng mga Jejemonyo o Jejemonyo. Ano na lang. So, nakakasakit na isipin na itong mga tao na umasa sa magandang ibubunga ng Marcos Jr. administration na bayan babangon muli ay kabaliktaran ang nangyayari. So salamat at nagsalita na po si Senator Amy. Ito, sinusuportahan ni Miss Elizabeth Oropesa. Salamat yung nangyaring prayer rally sa Davao kagabi at nagsalita na si PRRD at iba pang mga speakers. Sana maliwanagan ng taong bayan sa totoong kalagayan ng ating bansa. At sana ang Diyos ang mag-intervene para hindi ito mauwi sa any form of political instability na magpabagsak sa ating ekonomiya at ang kawawa ang mga tao nasa laylayan. Okay, pakinggan natin si Miss Elizabeth Oropesa. Kailanman hindi dapat pagdudahan ang pagmamahal ng ating Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si PBBM. Ipinagbilin ng kanilang ama sa panganay na anak ang kanyang kapatid na si PBBM. Pero hindi nyo rin pwedeng tawaran kung gaano kamahal ni Senator Amy Marcos ang ating bansa at ang ating mga kapwa Pilipino. At ang lahat na nangyayari ngayon ay hindi maganda. Sa tingin niya,
kaya nagkakaganito ay dahil nabihag ang ating Pangulong PBBM ng mga demonyo. Nakikita nyo naman ang kalagayan ngayon. Ang gulo-gulo na. Ang hirap awatin ng mga masasamang tao. Wala ng takot. Hindi ginagalang ang presidente. Nabihag na ba talaga ng demonyo? Ramdam nyo naman po siguro, hindi ba? Sarili na niyang kapatid, si Senator Amy Marcos, na anak ng ating itinatanging Ferdinand Marcos, ang ating Apo Marcos, na pangulong talaga namang sinundan ko at pinakamamahal. Inalayan ko ng aking ilang taong panilbihan bilang isang loyalista. Hindi naman alam ng mga bagong loyalista kung anong pinagdaanan ng mga katulad ko. At hindi katulad ng iba ngayon na ipinangangalandakan yung mga kakarampot na ginagawa nila. Naaawa po ako sa ating bansa. Naaawa rin po ako sa kalagayan ni Senator Amy Marcos. Alam ko kung ano nararamdaman niya. Kilala ko po siya, mga bata pa po kami. Alam ko kung anong nararanasan niya. Paano ang gagawin ng isang ate para matupad ang pangarap ng kanyang ama, ng dating presidenteng Ferdinand Marcos? Alam niyo ba na siya ang tumutugon sa lahat ng mga ipinagbilin sa kanya? Si Senator Amy, siya po ang nagsasakripisyo na mabash. Alam niya yun. Pero ipinaalam pa rin po niya sa lahat ng mga tao na hindi siya komporme pag meron ng mali. Hindi po talaga maganda ang nangyayari ngayon. Sa halip na maging solid tayo dahil supposedly dapat naging magkakampi ang presidente at vice-presidente, parang gusto nilang mawala sa landas nila ang vice-presidente. Ako po, kahit anong mangyari, susuportahan ko ang ating vice-presidenteng si Inday Sara Duterte. Sumuporta po ako kasi sa kanyang ama noon at tagumpay naman dahil yung paglilingkod ng kanyang ama na si President Duterte ay walang pasubali. Ako po kasi takot na takot sa mga adik. Yun ang unang napansin kong nawala. At ako po'y palaging biyahe ng biyahe. Yun din. Tuwan-tuwa po ako nung nasuheto yung mga taga-airport. Lalo na nang sinabi ni Presidente Rudy Duterte na ipapakain dun sa taong nagplant ng bala kapag ka nahuli niya. Yung mga ganun. Nakikita mo yung determinasyon, yung tapang, yung kaalaman kung paano patakbuhin ang ating bansa. Ito, yung ngayon po, hindi ko po tinatawaran ang kaalaman ng ating presidente. Kaya lang, hindi ma-deliver. Hindi mo maramdaman, hindi mo makita. Puro talk show. Paano na tayo? Paano na po? Wala po akong gustong maging kalaban. Ang gusto ko nga po maging magkakampi tayong lahat. Magtulungan. Tulungan si President PBBM na siyang mamahala. Siya ang maging pinuno ng ating bansa, yung totoong pinuno. Siya dapat ang magpatakbo. Parang hindi po siya presidente eh. Ako, marami na namang magagalit sa inyo. Pero wala po akong magagawa. Kailangan kong magsalita. Alangan namang pagkatapos ng
mahigit 37 taon na pagsunod ko at pagiging loyal ko sa kanilang mga magulang ay itatapon na lamang ng ganoon. Matanda na po ako. I don't really feel like fighting like before. Sa kalye. Ibang labanan nun eh. Ang labanan, social media. Walang binatbat yan doon sa pinagdaanan namin. Kayong mga loyalistang totoo, alam niyo yan, yung mga nakakasama ko noon. Merong mga nagko-comment pagka nagpo-post ako, may kasama pang retrato. Yung mga nakaladkad, yung nasaktan, napako, hinambalos, binaril, tinirgas, nakulong. Marami ho kayo, alam ko. Magkakasama tayo noon. Kayong mga totoong loyalista. Ipaalam po ninyo ang inyong damdamin. Tulungan natin si President PBBM na siya ang magpatakbo sa ating bansa. Kasi parang hindi po siya eh. Para talagang napapalibutan na siya ng mga demonyo eh. Itong panahon na to, nakakatakot na talaga. Bueno, alam niyo na po kung saan ako lumulugar. Tulungan natin si Senator Amy, si ate, ang super ate na nagdadala at pasan-pasan niya ang bigat ng problema ng buong pamilya. Tulungan natin ang ating vice presidente. Suportahan natin siya kahit anong mangyari. Suportahan natin ang ating bansa. Ipagtanggol ang ating karapatan. Iwagayway ang ating bandila. Magandang araw mga kaibigan. Ubusin ko lang ang dark chocolate ha. Sarap. Yung gustong makatikim nitong dark chocolate na ito, mayroon pa tayong order, stock. First come first serve. Dito lang kayo mag-contact. Pwede nang mag-deliver by February 1 or 2. Okay. Gusto kong i-share sa inyo ang short video ni Madam Elizabeth Oropesa, mga diehard original na Marcos loyalist na preso, nasaktan, tinergas, water cannon nung pag-alis ng Marcos family sa bansa papuntang Hawaii. Ito sila, Madam Oropesa, Alona Alegre, Covarrubias at iba pa. Sila yung talagang unang tumindig para sa Marcos family. Ngayon, sa kanyang video na ito is talagang kinumpirma niya na there is something wrong na nangyayari sa administrasyon ng Marcos Jr. At ipinaliwanag niya yung, sinuportahan niya yung pahayag ni Senator Amy na ang kanyang kapatid na presidente ay napapalimutan ng mga Jejemonyo o Jejemonyo. Ano na lang. So, nakakasakit na isipin na itong mga tao na umasa sa magandang ibubunga ng Marcos Jr. administration na bayan babangon muli ay kabaliktaran ang nangyayari. So salamat at nagsalita na po si Senator Amy. Ito, sinusuportahan ni Miss Elizabeth Oropesa. Salamat yung nangyaring prayer rally sa Davao kagabi at nagsalita na si PRRD at iba pang mga speakers. Sana maliwanagan ng taong bayan sa totoong kalagayan ng ating bansa. At sana ang Diyos ang mag-intervene para hindi ito mauwi sa any form of political instability na magpabagsak sa ating ekonomiya at ang kawawa ang mga tao nasa laylayan. Okay, pakinggan natin si Miss Elizabeth Oropesa. Kailanman hindi dapat pagdudahan ang pagmamahal ng ating Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si PBBM. Ipinagbilin ng kanilang ama
sa panganay na anak ang kanyang kapatid na si PBBM. Pero hindi nyo rin pwedeng tawaran kung gaano kamahal ni Senator Amy Marcos ang ating bansa at ang ating mga kapwa Pilipino. At ang lahat na nangyayari ngayon ay hindi maganda. Sa tingin niya, kaya nagkakaganito ay dahil nabihag ang ating Pangulong PBBM ng mga demonyo. Nakikita niyo naman ang kalagayan ngayon. Ang gulo-gulo na. Ang hirap awatin ng mga masasamang tao. Wala ng takot. Hindi ginagalang ang presidente. Nabihag na ba talaga ng demonyo? Ramdam niyo naman po siguro, hindi ba? Sarili na niyang kapatid, si Senator Amy Marcos, na anak ng ating itinatanging Ferdinand Marcos, ang ating Apo Marcos, na pangulong talaga namang sinundan ko at pinakamamahal. Inalayan ko ng aking ilang taong panilbihan bilang isang loyalista. Hindi naman alam ng mga bagong loyalista kung anong pinagdaanan ng mga katulad ko. At hindi katulad ng iba ngayon na ipinangangalandakan yung mga kakarampot na ginagawa nila. Naaawa po ako sa ating bansa. Naaawa rin po ako sa kalagayan ni Senator Amy Marcos. Alam ko kung ano nararamdaman niya. Kilala ko po siya, mga bata pa po kami. Alam ko kung anong nararanasan niya. Paano ang gagawin ng isang ate para matupad ang pangarap ng kanyang ama, ng dating presidenteng Ferdinand Marcos? Alam niyo ba na siya ang tumutugon sa lahat ng mga ipinagbilin sa kanya? Si Senator Amy, siya po ang nagsasakripisyo na mabash. Alam niya yun. Pero ipinaalam pa rin po niya sa lahat ng mga tao na hindi siya konforme pag meron ng mali. Hindi po talaga maganda ang nangyayari ngayon. Sa halip na maging solid tayo dahil supposedly dapat naging magkakampi ang presidente at vice-presidente, parang gusto nilang mawala sa landas nila ang vice-presidente. Ako po, kahit anong mangyari, susuportahan ko ang ating vice-presidenteng si Inday Sara Duterte. Sumuporta po ako kasi sa kanyang ama noon at tagumpay naman dahil yung paglilingkod ng kanyang ama na si President Duterte ay walang pasubali. Ako po kasi takot na takot sa mga adik. Yun ang unang napansin kong nawala. At ako po'y palaging biyahe ng biyahe. Yun din. Tuwan-tuwa po ako nung nasuheto yung mga taga-airport. Lalo na nang sinabi ni Presidente Rudy Duterte na ipapakain dun sa taong nagplant ng bala kapag ka nahuli niya. Yung mga ganun. Nakikita mo yung determinasyon, yung tapang, yung kaalaman kung paano patakbuhin ang ating bansa. Ito, yung ngayon po, hindi ko po tinatawaran ang kaalaman ng ating presidente. Kaya lang, hindi ma-deliver. Hindi mo maramdaman, hindi mo makita. Puro talk show. Paano na tayo? Paano na po? Wala po akong gustong maging kalaban. Ang gusto ko nga po maging magkakampi tayong lahat. Magtulungan. Tulungan si President PBBM na siyang mamahala. Siya ang maging pinuno ng
ating bansa, yung totoong pinuno. Siya dapat ang magpatakbo. Parang hindi po siya presidente Ako, marami na namang magagalit sa inyo. Pero wala po akong magagawa. Kailangan kong magsalita. Alangan namang pagkatapos ng mahigit 37 taon na pagsunod ko at pagiging loyal ko sa kanilang mga magulang, ay itatapon na lamang ng ganoon. Matanda na po ako. I don't really feel like fighting like before. Sa kalye. Ibang labanan nun Ang labanan, social media. Walang binatbat yan doon sa pinagdaanan namin. Kayong mga loyalistang totoo, alam niyo yan, yung mga nakakasama ko noon. Merong mga nagko-comment pagka nagpo-post ako, may kasama pang retrato. Yung mga nakaladkad, yung nasaktan, napako, hinambalos, binaril, tinirgas, nakulong. Marami ho kayo, alam ko. Magkakasama tayo noon. Kayong mga totoong loyalista. Ipaalam po ninyo ang inyong damdamin. Tulungan natin si President PBBM na siya ang magpatakbo sa ating bansa. Kasi parang hindi po siya Para talagang napapalibutan na siya ng mga demonyo Itong panahon na to, nakakatakot na talaga. Bueno, alam niyo na po kung saan ako lumulugar. Tulungan natin si Senator Amy, si ate, ang super ate na nagdadala at pasan-pasan niya ang bigat ng problema ng buong pamilya. Tulungan natin ang ating vice presidente. Suportahan natin siya kahit anong mangyari. Suportahan natin ang ating bansa. Ipagtanggol ang ating karapatan. Iwagayway ang ating bandila para hindi apak-apak